Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay TikTok. Tag-init noon. Wala masyadong mga kabataang naglalaro o nag-uusap sa labas ng kanilang mga tahanan. Dahil ba sa tag-init lang at ayaw maarawan ng mga kabataan ngayon? O may iba pa silang pinagkakaabalahan? Sikat na sikat ang social media. Lahat ay gustong-gustong nakikinig at nanonood ng mga bagay o personalidad mula dito. Ngunit ang sabi nga nila, ang lahat ng sobra ay masama. Ito ang kwento ni Alan at Sarah. Pareho silang teenager. Silang dalawa ay magkaibigan mula pa noong sila ay mga bata pa. Pareho silang mahilig mag-online. Si Alan ay mahilig manood sa YouTube ng mga documentary at tungkol sa science, habang si Sarah naman ay mahilig sa social media. Mahilig mag-TikTok si Sarah. Nakakatuwa ito. Ngunit, isang araw, napansin ni Alan na parang hindi na sila nagkikita ni Sarah. Kahit pa magkatapat lang ang mga bahay nila. Kaya dinalaw niya ito. Magkaibigan din ng mga magulang nila. Kaya noong dinalaw ni Alan si Sarah, ay agad siyang pinapasok. Umakyat siya papunta sa kwarto ni Sarah. Madilim ang kwarto pagpasok ni Alan. Kita sa sulok si Sarah dahil naiilawan ng screen ng cellphone ang kanyang muka. Pero sadyang napakadilim sa kwarto. At ayaw ni Alan na makasira siya ng gamit habang lumalapit kay Sarah. Kaya naman binuksan niya ang ilaw. Napasigaw sa galit si Sarah at patakbong lumapit sa switch ng ilaw. Pinatay niya ito at tinulak palabas ng kwarto si Alan. Hindi maintindihan ni Alan ang nangyari, kaya naman muli niyang binuksan ang pinto at pumasok. Ngunit, hindi na niya binuksan ang ilaw ng kwarto. Kinuha ni Alan ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at ginawa niya itong ilaw habang isinasara ang pinto ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sarah na noon ay hindi pa siya napapansin. Rinig niya ang mga mahihinang tawa na nanggagaling kay Sarah hanggang sa tuluyan na siyang makalapit. Nakita ni Alan ang pinapanood ni Sarah. TikTok ito ng mga taong binubuli ang isang batang lalaki. Sinisipa, sinusuntok at dinuduraan ng 5 teenager ang bata. Kaya naman, nagulat si Alan at tinawag niya si Sarah. "Ano ba yung pinapanood mo?" sabi ni Alan. Blanko ang mata ni Sarah, nakala mo ay walang tao sa loob nito. Ngumiti si Sarah at sinabing ito ang uso ngayon at ito ang pinapagawang challenge ng fina-follow niyang TikTok account. Binaliwala ito ni Alan dahil marami nga namang mahilig manood ng kung ano-ano sa TikTok. Kinausap niya si Sarah at sinabi niya kung bakit siya dumalaw. Sinabi niyang 1 buwan nang hindi lumalabas ng bahay si Sarah at gusto sana ni Alan na imbitahan ito para manood ng sine. Ngunit hindi ito pinansin ni Sarah. Tuloy-tuloy lang siyang nanood ng mga video sa TikTok. Kaya naman pinaganda ni Alan ang usapan. Ang sabi niya ay ililibre niya si Sarah sa sine, pati na ang pagkain nito. Pero nagalit si Sarah at sinigawan niya si Alan at pagkatapos ay pinalabas ito ng kwarto. Walang magawa si Alan, kaya umuwi na lamang siya. Kinahapunan ay mag-isang nanood ng sine si Alan. Gabi na nang siya ay makauwi. Naglalakad siya mula sa kanto papunta sa kanilang bahay. Pundi ang mga ilaw sa poste na noong isang araw lamang ay umiilaw pa. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan. Nakikita ni Alan mula sa malayo ang 3 teenager. 2 babae at 1 lalaki na papalapit sa kanya.
Hindi naman nag-isip ng masama si Alan sa mga teenager. Pero nang biglang magsigawan ang mga ito at tumakbo papunta sa kanya, ay natakot siya. Tumakbo si Alan sa isang iskinita. Patingin-tingin siya sa kanyang likuran at kita niyang hinahabol siya ng 3 teenager. Pagkalabas ni Alan sa iskinita ay lumiko siya sa kanan, ngunit nabunggo niya ang isang babae. Pareho silang nadapa, pero dahil sa takot na maabutan ng mga humahabol sa kanya, ay mabilis na tumayo si Alan at tumakbo pauwi sa kanilang bahay. Kinaumagahan ay binisita muli ni Alan si Sarah. Baka kasi kailangan lang ng kausap ni Sarah, naisip ni Alan. Pumasok siyang muli sa kwarto ni Sarah. Dahan-dahan uli para hindi ito magalit. Naupo siya sa tabi nito at nang hindi naman ito nagalit ay nagsimulang magkuwento si Alan. Kinuwento niya ang nangyari sa kanya noong gabing pauwi siya ng bahay. Hinabol siya ng 3 teenager na balak siyang pagtripan. Natatawa pa nga si Alan habang kinukuwento kung gaano siyang kabilis tumakbo. Nabunggo niya pa nga ang isang dalaga at nadapa sila. Pero napahinto sa pagkukwento si Alan dahil nang tumingin siya sa cellphone ni Sarah ay nakita niya ang dalagang nabunggo niya kagabi.